Hello mga goers all over the world! Siyempre, bago tayo magtapos sa ating Boracay series, gagawin namin tong last video na ito. Itong video naman na ito, tipid tips naman to para sa inyo. Sa mga katulad nating on a budget. So, bibigyan namin kayo ng tip from pagbubuk ng airfare, ng hotels, ng pagkain, lahat ng pwede namin ibigay sa inyong tipid tips. Ibibigay namin sa inyo sa video na ito. Pero syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming mga social media accounts. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go, drop everything and just go. Hello everyone! We are still here in Boracay. So nakikita nyo ba? Nawi-witness natin yung epic sunset dito sa may Boracay. So ito na yung last night namin dito, and at least diba pinagpala pa rin tayo kasi the last 3 nights namin dito hindi ganito kaganda yung sunset. So dito nga sa video na to, bibigyan namin kayo ng mga tipid tips kung paano ba kayo makakatipid pagka pupunta kayo rito sa Boracay. So simulan natin sa may airfare kasi yan naman yung pinakamahal nating nagagastos. So kung hindi naman kayo nagmamadali na mag-travel, madalas merong mga piece of fare, Air Asia man yan, kahit Philippine Airlines nga meron na Cebu Pacific. So meron yun, mga 6 months to 1 year before travel date, nagkakaroon yan ng mga piece of fare. And then also meron ding Cebu Pass. Yung Cebu Pass, pwede nyo siyang gamitin 1 week or hanggang 1 month before your travel date. So ayan, so mag-abang-abang kayo guys. Lalo nga, yun nga, kung hindi naman kayo nagmamadali. Kasi yung makatipid pa lang kayo sa may airfare, malaking bagay na yon. Lalo na kung grupo kayo, di ba? So that's number 1. Kapag dating sa airfare, maghintay lang kayo ng mga promos. Next na tayo, pagdating naman sa mga hotels. So ayun nga, gaya nga na sinasabi namin sa inyo, kapag magbubuk kayo mga 2 months before your flights or 1 month, mag-check na kaagad kayo. Yung Air Asia guys, ayan na yung pinaka-favorite namin. Kasi nga, madalas nagkakaroon kami dyan ng promo code. Minsan merong 600 pesos off or 450. Tapos minsan naman kapag meron kayong mga credit cards, meron din mga promos yung mga credit cards. For example, BPI, merong 500 discount, parang ganyan. And then also, Agoda. Actually, mura lagi ang Agoda kaysa sa may Air Asia. Kaya kapag walang promo code, ang Air Asia, Agoda kami. But, eto na nga yun. Kung gusto nyo, mag-Klook kayo. Sa Klook, meron kaming 5% off. So, gamitin nyo lang yung aming promo code na Go With Mel. Magkakaroon kayo ng 5% off. So, hindi naman namin sinasabing doon kayo lagi mag-book. Basta tignan nyo pareho lahat ng website kung saan kayo makakatipid. Doon kayo mag-book. Ako based on sa experience namin, mas mahal kapag ka-direct. Oo. So, lalo na yung mga nagtatanong, pwede daw ba yung mga walk-ins? Pwede naman yung walk-in. Kaya nga lang kasi, mas mahal na syempre kapag on the spot ka mag-book. Last na nga pala, pagdating sa mga hotels, eto na lang yung tip ko sa inyo pagdating sa mga hotels. Magkwenta kayo, mag-compute kayo. For example, merong hotel na 2,000, tapos merong hotel na 2,500. Computein yung mabuti kung meron lang difference na 500. Baka naman yung 500 na yon na difference, yung hotel na 2,500, maganda yung amenities. May libreng tubig. Kasi meron ditong mga walang libreng tubig. So imagine niyo kung 3 araw kayo dito mag-stay, iinom kayo ng tubig, tapos buong family kayo. Sa bottled waters pa lang guys, sigurado mapapamahal na kayo. Meron namang hotel na merong complimentary water at saka merong dispenser. So refill ka na lang ng refill. Tapos meron din namang mga hotel na nagpo-provide ng beach towel. Beach towel 50 pesos sa iba, hindi siya libre. Yung iba naman hindi rin nagpo-provide. And then of course, meron ding may banig. So ayan yan yung pinaka-tip namin pagdating sa hotel. Next na tayo, pagdating naman sa mga airport transfer. So depende kasi talaga guys, kapag may kasama kayong seniors, mga babies, tapos yung iba kasi ang daming dalang bagahe. So kung gusto ninyo na mag-private, okay lang naman. So kapag ka-private, mas mahal siya. Syempre. So syempre, yung pinakamahal, yung private, kasi as in kayo lang talaga mismong magkakasama. And then, meron din naman mga shared transfer. Ayan naman, may mga company din yan. Meron din yan sa Klook. Pero nasa may 800 to 1,200 yata yan one way. So again, kung gusto nyo talagang mag-Klook, gamitin nyo yung promo code namin. Pero kami nga, ang ginagawa talaga namin, lagi lang DIY. Maniwala kayo sa amin. Kasi kahit mag-DIY kayo, lalo na kung mag-jowa kayo or solo lang kayo, mas makakatipid talaga kayo. And super smooth lang naman. Kung meron mang aberya, konting-konti lang,
Ang kaibahan lang kasi kapag nag-private kayo at saka yung nag-shared transfer kayo, ang kaibahan lang nun, hindi kayo pipila. Pero maghihintay pa rin kayo. Ang pipila na lang sa inyo, yung agent ninyo. Eh di kung marami kayo at gusto nyo talagang mag-DIY, eh di isa lang papilahin nyo para magbayad ng mga fees. Katulad ng halimbawa ng boat tickets, ng environmental fee, at saka ng terminal fee. So isa lang papilahin nyo, kukunin lang yung mga pangalan ninyo. Kami pagdating talaga sa may airport transfer, DIY lang talaga lagi kami guys. Kasi ang laki ng matitipid ninyo kapag ka nag-DIY transfer kayo. And ang dami na naming videos na nagawa guys. So siguro naman every season nagpupunta kami dito. So makikita ninyo yung mga guide namin, yung mga step-by-step guide namin para sa may DIY transfer. So makakatulong yun sa inyo. Panoorin nyo lang yun guys. Malaki ang masisave ninyo. Now guys, ito pa. Yung isa pa sa pwede ninyong tipirin, food. So, depende rin kung anong klase kayong traveler. Kasi, meron kasing nagtatravel na tourist. Yung gusto yung, ay, dapat pagpunta sa Boracay, kainan natin yung mga nakikita natin sa mga social media. Ayan. So, ano ba yun? So, for example, yung Aria, yung Cafe del Sol, ganyan. O, tapos yung mga Henan buffets. Tapos, meron nga pala kaming ginawa na video ng Maruha Cafe. So ayan, yan yung mga gusto nilang panoorin. So kapag ganun, medyo mapapamahal kayo kasi nga medyo mahal yung mga ganong restaurant na binanggit namin. Now kung gusto niyo talagang makatipid, kung grupo kayo, meron dito yung Kulay Mangyan. So sarado na yung nasa may Station 2. Meron naman sa may Station 1, malapit lang sa may Short Time na hotel. So doon, kung grupo kayo, yung 1,000 pesos pwede na siya for 5 packs. Kapag ka naman talagang tipid na kayo, pwede rin kayong mag-undox. Yung 1,000 pesos niyo pang 5 packs na din. And then, kung hindi naman talaga kayo ma-arte sa pagkain, meron dito mga local carinderias. So, sobrang mura ng mga local carinderias. Yung doon sa malapit sa may D-Mall, yung Jasper, isa yun sa mga pinaka-favorite namin. Kasi yes, local karinderya siya, pero level up yung lasa. Mas masarap ng kaunti kaysa sa may mga karinderya sa atin sa may Manila. So ayan, tapos may mga fast food dito. Kung talagang pamatid gutom lang, na gusto nyo lang maraming rice, of course may mang inasal dito. May mang inasal sa may D-Mall and then may mang inasal din sa may labas ng D-Mall. So pagdating sa may pagkain, makakatipid din kayo rito sa Boracay. Basta hindi kayo maarte sa pagkain at hindi kayo susunod kung ano yung hype sa may mga social media. Next guys, yung mga water activities or yung mga land tour. So ayan, ito yung magiging advice namin sa inyo. Yes, pwede naman kayong mag-book ahead of time, pero make sure na wag muna kayong magbabayad kaagad. Kasi di ba marami na ngayong nai-scam. Yung pagdating nila dito, ang ayos-ayos ng pag-uusap, tapos yung pala, hindi naman pala legit yung agent. So kung gusto nyo, meron uli yan sa Klook. And then, kung talagang gusto nyo makatipid, ang advice namin sa ilang beses namin ito magpabalik-balik, on the spot pwede kayong mag-book or yung day before nung inyong planned na island hopping, pwede, or water activities. So, the more na naglalakad kayo, the more na makakatipid kayo. Yes, kasi, ang totoo, meron naman silang mga standard na presyo. For example, yung island hopping, nagre-range yan sa 800 to 900 pesos. Pero, once maglakad-lakad kayo guys, may mag-a-approach sa inyo na 700. So, secret lang natin yan. So, ayun. So, legit din yun guys. Why? Kasi, ihahatid niya naman kayo doon or nila kayo doon sa may pinaka-port. And then, sila mismo yung kukuha ng QR code ninyo at doon kayo mismo magbabayad sa may parang cashier bago kayo mag-island hopping. So, basta walang money involved pa, hindi kayo magbabayad in advance, walang magiging problema. So, ayan yung mga kadalasang tanong ninyo. So, sa water activities or water sports or ano pa man yan, dito na kayo mismo mag-book. Kasi marami talaga sa inyo rito mag-a-approach and mas makakatipid kayo kapag dito kayo mag-a-avail. Now, doon nga pala sa may land tour, pwede kayong umarkila ng e-trike ninyo. So, nagre-range yan minsan ng 900 to 1,200 pesos. Pero kung gusto nyo makatipid, katulad namin, nag-half on, half off lang kami kasi meron dong mga pupuntahan. Pero again kapag meron kayong kasamang senior citizens, hindi yun advisable. Yung paglakad nga pala doon sa may keyhole, medyo malayo-layo yung bus stop
ng Hoho. So ayan, basta meron kayong mga kasamang sanggol, babies, and then mga senior citizens, hindi siya advisable. Pero kung solo traveler kayo, malaki matitipid ninyo kapag nag half on half off kayo. So again, meron din yan sa Klook. Basta alam nyo na yan. Basta kapag magkuklok kayo, ang promo code namin, Go with Mel. So guys, ayan yung mga binanggit namin sa inyo. Ayan yung mga basic na ginagawa dito sa may Boracay. Ayan yung mga binabudgetan natin. Now, meron kami ritong nilista ng mga extras. Ito yung mga extra na gastusin. Kung gusto nyo lang naman, pwede namang wala ito. For example, yung nightlife, kung umiinom ba kayo, yung pasalubong, at saka yung mga massages. So, simulan natin. Yung nightlife dito, again, depende pa rin kung anong klase kayong traveler. So, for example, gusto niyo ng mga video okay, karaoke, nandoon yung sa may Mandarin, meron doon. And then now, kung gusto niyo lang na manood ng fire dance, kung gusto niyo lang na may live band, meron doon sa may The Hub, naman sa may Station 3. Pero pili kayo ng kakainan nyo, guys, ha. Magtanong agad kayo, huwag kayong mahihiya. Meron kasing mga stall na merong service charge. Magugulat ka na meron silang service charge. So, ganun siya. Now, kung medyo tipid naman kayo at gusto nyo lang talaga manood ng mga fire dance, pwede naman kayo doon pumunta, huwag kayong kumain. Basta before 9 o'clock, dapat nandun na kayo kasi yung fire dance 9 o'clock. So, ano lang kayo, watch lang kayo. And then, pwede rin kayong makinig ng banda sandali. Yun nga lang, hindi kayo pwedeng maupo. Next, guys, kung meron pa kayong budget sa pasalubong, lalo na yung mga first timer, di ba? Alam nyo naman, pagka magboboracay, yung mga kamag-anak natin, yung mga ka-office mate nyo, magpaparinig ng pasalubong, ganyan. So, lakad lang kayo, guys. From Station 1 to Station 3, marami naman nagtitinda ng mga pasalubong. Pero basta, yun lang, lakad lang talaga kayo. Lalo na dun sa may bandang Station 3 na, yung malapit dun sa may The Hub, pasok kayo doon. Minsan meron doon mga keychain na may makikita kayo, 5 for 100, minsan may 7 for 100. So basta ganun lang. So lakad-lakad lang kayo, makakatipid talaga kayo. Now, kung may budget naman kayo, edi go, kahit saan na lang kayo abutan, di doon kayo bumili. Pero yun nga, kung nagtitipid kayo, lakad lang guys, hindi naman, yes, nakakapagod maglakad dito sa Boracay kasi nga ang haba. Pero nakaka-enjoy naman, kami lakad lang kami rito ng lakad, daily naglalakad kami dito. Ito kasi yung mga hindi naman natin nagagawa sa Manila, di ba? Hindi naman tayo lakad ng lakad doon. So kaya pag nandito kami sa Boracay, hindi kami masyadong namamasahe. As in, lakad lang talaga kami ng lakad. Ang sarap naman maglakad sa may Boracay, especially yung ganito na, yung golden hour na, ang sarap na niyang maglakad. So ayan, pagdating sa may pasalubong, hanap-hanap lang kayo guys, makakakita kayo ng mas mura. And last guys, massages. So syempre, di ba kaya nga tayo nagpunta sa may Boracay para ma-relax din. So kapag last night nyo na at gusto nyo magpa-massage, eto din yung tip namin sa inyo. Kapag nasa La Carmela de Boracay kayo naka-stay, swerte kayo. Kasi yun yung pinakamura naming massage na nakita. Meron silang in-house massage na, magkano ngayon? 350 pesos lang. So yun na yun ha. Ano na siya, room service na siya. So tatawag lang kayo sa may front desk and then magpapaschedule kayo. 350 lang yun. And then now, kapag dito kayo sa may beachfront, nagre-range yung price dito ng 500 to 700 pesos. Kung hindi naman kayo naka-stay sa may La Carmela de Boracay, labas kayo ng D-Mall, lakad lang ulit kayo doon. Ang dami ulit mag-aalok sa inyo. Ang pinakamababa naming nakukuha, 400 pesos. So para silang mga agent. And then, sila na mamimili kung saan kanila ipapasa. For example, dalawa yung hawak nilang shop dito na massages. So, sila yung mamimili kung saan kanila ipapasok. Kasi yahatid kanila. Kasi nga for sure, meron sila dong percentage. So, ayan. So, doon yung pinakamura. Labas kayo dun sa may D-Mall, lakad-lakad lang kayo. Lahat ng bagay dito, basta naglakad-lakad kayo, mas makakamura kayo. Huwag yung kunyari, meron nag-alok sa inyo, go ka agad kayo. So, ayan. So, kung may mga budget lang naman, yung mga extra na yan. So ayan guys, so ang hirap kasi no, kapag ka-Q&A na live, ang hirap. Minsan umaabot tayo ng 1 hour bago masagot lahat ng tanong nyo and then minsan paulit-ulit. So ito na yon, siguro naman lahat ng naging tanong ninyo nasagot na namin. Kung hindi pa rin kami, nakalimutan pa rin kami, sige lang, okay lang, i-comment down below nyo lang lahat ng questions ninyo at sasagutin namin. So guys, ang pagta-travel dito sa may Boracay hindi laging mahal. Basta madiskarte lang kayo at hindi maarte. At the end of the day, ito na lang iisipin ninyo. Itong Boracay, the whole experience, magiging maganda naman siya just as long as, una, mag-explore ka, hindi ka lang nasa isang lugar. Kasi
Nakita nyo naman, di ba, meron na naman kaming bagong na-feature na beach. So baka hindi nyo pa yung nakikita. Pangalawa, libre yung dagat, guys. Libre yung buhangin. Ito, guys, meron lang kaming balaban. Ito, nakakatulong talaga to sa amin. So sana po nakatulong po ulit itong video natin. And maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng Boracay series natin from episode 1 hanggang sa episode na ito. And gaya nga na sinasabi namin sa inyo, mukhang matatagalan na bago kami makabalik. For sure sa 2024 hindi kami rito makakabalik. Kaya mamimiss namin ang Boracay. And magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. See you around the world!